Good day, mom and fellow classmates. We are here to report. Our report is what is management requirements describe how manpower, machine, materials, and method affect the process of setting up the business, different forms of business ownership and their advantage and disadvantage, classify different government agencies and areas for registration. So let's talk about it. Here's an introduction. Setting up the business requires careful planning and consideration of various factors. Effective management is crucial to ensure the process and sustainability of the venture. This involves understanding the key requirements of manpower, machine, materials, and method, as well as the different forms of business ownership and their advantages and disadvantages. Additionally, entrepreneurs must navigate the process of registering their business with various government agencies and complying with regulatory requirements. By understanding these essential elements, business owner can make informed decisions and lay a solid foundation of their enterprise. Hello ma'am, good day. So I'm Jermeline Sumundong. So my topic is all about management requirements. So there are four topic about management requirements. So what is it? Unsa man ang upat ka mga importante kaayo sa management? So kung mag-build ta og business. So first, the manpower. So manpower is all about kung mag-choose ka og mga employee, motivated ba sila? Ganahan ba sila mo trabaho? O nag-apply ra ba sila para lang makakwarta? Or else, kanang naisweldo, ana lang. So, dapat mopili ka og mga employee nga motivated, ganahan sila ana nga trabaho. So, ang ikaduha is all about machine. So, machine. Kinahanglan kay og machine sa kung mag-build ta og business? Yes. Di wa mga kabantay og business nga wala nagamit og machine. Presa lang karon ang trending sa matong panahon nga, di ba? Ang trending is kanang it's about ang pagwapa. Kinahanglan din na sila og machine para mamugna na sila o mabuhat na sila. Mo ingon pud ka og kanang mga so kinahanglan din na sila og machine kay di man na sila mabuhat kung wala sila yung machine. So dapat ang imong machine live-on og dili magkaguba-guba og dili pud siya makaepekto sa imong nga product. Pananglitan nagbuhat ka og naakay kape or coffee, di ba? Dapat imong machine is stainless, stainless, dapat nindot gyud siya para dili maepektuhan ang imong mga product. Then, ikatulo, materials. So, materials is really important yun po kung mag-build ta og business sa management requirements. So, unsa man nga mga materials? Like, maano to siya? Mauragid sila sa machine. Diba? Materials, palitan materials sa coffee, o unsa man ang materials sa coffee, need mo siya og kanang panlitan kung nagbuhat ka og soybeans coffee, so kinahanglan nimo og seeds, kinahanglan nimo og packaging, di ba? So mo na ang mga materials. So need po mo ang materials na nindot. Then the last is method. So unsa man ang method? Pinaka-importante sa tanan, no? Nga molahutay bagyod ang imuha nga business, no? Mo na ang last requirement for managing sa ato nga business. So method is really important, no? Unsa man ang method anang imong business. So, that's all my report. Thank you for watching. Hello ma'am, good day. By the way, my name is Jumil R. Sumundong, and today my topic is all about forms of business ownership. So now there are four parts of business ownership. So first is sole proprietorship, and the second is partnership,
and the third is corporation, and the fourth is cooperative. So now, there are several forms of business ownership, no? Adunay mga nagkalain-lain nga mga pamaagi about sa business ownership. Unya, sa matag usa ani naa siya mga advantage and disadvantage. So the first is sole proprietorship. So sole proprietorship is owned by one. So unsa man ang advantage ani? So ang iyang advantage is kanang sayon ra itukod nganuman tungod kay ikaw ray nagbuot dayon sayon ra pud ang paghatag og buhis. Ang iyang disadvantage ani is walay limit ang personal nga utang, no? Kay ikaw raman isa, so kuan yun siya, more on liability yun siya, dayon limitado ang imong pondo kay mo risk man yun ka para sa imuha nga business, no? Para nga dili ka ma-fail, ma-bankrupt. Dayon the second is partnership. So when we talk about partnership, so we know nga duha o tulo or daghan pa ang tag-iya ani. So ang advantage lang aning partnership kay nindot siya tungod kay daghan og idea, dayon daghan og kanang mga abog idea, dayon daghan og kanang mga abilidad ang uban kanang in times of pagpatubo sa business. Unya daghan pod ang pondo, lahi ra sa kanang ikaw ra isa, sa kanang ikaw ra ang tag-iya kay kanang limitado imong pondo. So mo ni siya ang advantage. Ang disadvantage lang ani partnership kay daghan og magbuot, dayon mo na dayon siya ang hinungdan nga magkagubot na, magkabikil. So mo po na siya hinungdan nga malos pod ang negosyo tungod kay wala may unity. So mo po na siya ang disadvantage. Dayon ang ikatulo, so mo to siya ang ikatulo, corporation. So when we talk about corporation, so naghisgot ni siya og gitag-ihan ni siya sa mga shareholders. So ang advantage ani kay limitado ang personal nga utang, dayon mas dako-dako og pondo nganuman tungod kay daghan man ang panag-iani niya ma-manage po ni tungod kay mga shareholders man ang gadalaan ni. Dayon ang disadvantage lang ani lisod siya, unya komplikado pod ang pagproseso sa sa mga requirements tungod kay dili siya makadali-dali, unya di madali-dali tungod kay daghan kay siyang mga requirements. Dayon the fourth, ang ikaupat mo ni siya ang cooperative. So when we talk about cooperative, no, we know nga gitag-iya ni siya o ginumalahan ni siya sa mga membro, no. So ang advantage aning cooperative kay daghan og mga benepisyo nga makuha sa mga membro, unya patas pod ang pagdumala. So nindot siya. So ang disadvantage lang kay lisod ang decision making, unya posibleng ang panagbangi po sa membro, no, tungod kay daghan man kayo ang ga-apil ani. So nindot siya. Ang advantage niya kay daghang benepisyo, but ang disadvantage lisod ang decision making kung unsaon nimo pag manage, pag kuan sa
kwarta, no? Kung unsaon nimo pagpalambo. So more na siya, ma'am. Thank you and God bless. Good day everyone. I am Ayan Carbigaro and I will be discussing the government agencies and registration. When setting up a business, you'll need to register with various government agencies, including first, Business Registration Office. So registering your business name and structure. Next is Tax Authority. Registering for taxes and obtaining a tax ID number. Third is Licensing Authority. Obtaining necessary license and permits. Fourth is Labor Department. So here, registering your employees and complying with labor laws. So these are some key areas for registration include first, business name and registration. Next is tax registration. Third, employment registration. Fourth, industry-specific license and permits. So by understanding these key aspects of setting up a business, entrepreneurs can make informed decisions and navigate the process more effectively.